So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Poco C85. Sulit bang i-purchase ngayon 2025? Tara, pag-usapan natin. Yan, bare months na. At syempre marami sa ating mga consumers ang naghahanap ng mura, bagsak presyo na smartphone na pwede nilang magamit, pwede lang gamitin for a secondary smartphone, pang regalo, ibibigay sa anak, gagamitin sa trabaho. Siyempre ngayong panahon na to, nagiging practical na tayo kasi medyo nagmamahal ang mga bilihin ngayon eh. Pero ayan nga, marami pong mga brands ngayon ang nag-a-adjust, yung mga smartphone brands na ngayon ang nag-a-adjust sa mga consumers. Pamura na ng pamura ang mga smartphones na pwede nating ma-purchase. So, ito nga isasuggest natin. The Poco C85 ay isa sa napakamura na smartphone na pwede nating ma-purchase ngayon 2025. So, ito siya mga ka-J-Vlog, ang Poco C85. Napakalaking smartphone, sobrang mura lang. Ayan, di ba? Ano muna ba ang SRP nito? So, ang SRP ng Poco C85 for the 6GB 128, which is ito, ay nagkakalaga po ito ng 5,499. Tapos, meron itong mas mataas sa variant, 8GB 256 na nagkakalaga po ng 6,499. So, sa kanyang presyo, budget to entry level ang kanyang price range, pero ito ang magandang balita. Pag bibili nyo dito sa ating View Products, itong smartphone na to, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo at below SRP pa siya. Ito, nakuha natin ng 4,500 pesos. So, usually, pwede nyo siya makuha ng 4,000 to 5,000 pesos for the 6GB 128GB. Tapos, yung 8GB 256 natin siya makuha ng 5,000 or baka mas mababa pa, 4,800, mga ganyang something. So, napakamura, very affordable lang itong Poco C85, lalong-lalo na dito sa ating View Products dahil dyan po, pagka-bili nyo dito or pagka-click nyo, may ma-generate na voucher, automatic, upon checkout nyo dito sa device na to. Up to 1,000 pesos po ang voucher na naghihintay sa inyo para dito sa Poco C85. So, yun nga. So, ngayon lang po to lumabas. I think August to or September. Check natin. August katapusan, lumabas tong Poco C85. Binili ko rin siya nung payday sale ng August. So, dumating siya sa atin ng September. And when it comes sa form factor, dito ako unang na-amaze or naging interested sa Poco C85. Ayan. Pinili natin yung medyo kakaibang colors naman ngayon kasi available naman siya sa iba't ibang color. Meron siyang color na available na blue, green, and purple. So, pinili natin tong purple kasi medyo nagiging in tayo sa mga ganyang itsura ngayon eh. Lulad na lang ng iPhone 16 ko, di ba, yung aquamarine. Ito naman is kulay purple ng Poco C85. Ang ganda. Kung yes, yung mga ibang consumers sabi nila, simple lang eh. Pero for me, ang una kong na-attract ko dito sa kulay niya. Yung kulay niya napaganda nung napili nilang option dito. Ito na umuuso ngayon sa Poco na nakikita natin, pa-cursive na po yung typing nung kanilang brand, nung kanilang model. So ito ay Poco C85. Ganyan din po sa Xiaomi Redmi 15C. And when it comes sa camera module, di ba, tingnan nyo, ang laki. So, pag gamitin nyo outdoor to, makakuha to natin siya ng consumers. Pero in reality po, isa lang ang camera nito na useful ha. So, yung main megapixel kasi ng Poco C85, which is ito, is 50 megapixel po ito. And ito is secondary camera lang. I think auxiliary lens lang yan. Ito is design at ito ay flash. Pero ang laki nung ng housing ng camera niya or yung camera module niya. Square shape camera module na which is bagong entrada ngayon ni Xiaomi when it comes sa budget segment kasi yung yung Redmi A3 and A3X, ang laki nung camera module nun. Ito naman pa-square siya. Since Poco naman din pala ito. And etong nakakagulat dito, ang laki ng battery capacity niya pero ang nipis. 'Di ba? Ang nipis, tapos lightweight siya.
Kasi ang battery nito mga ka-J-Vlog is 6,000 mAh with 33 watt fast charging pa siya. So yan din naman yung magandang tineterno ngayon, at least for a 6K battery talaga. Dapat 33 watts na para mas mabilis natin mo full charge. Since nilaki naman yung battery, dapat taasan nyo rin yung charging rate. Dapat talaga balance siya. Meron kasi ako nakikita na 6K na 15 watts lang tapos 18 watts. Pero mura lang naman sila. Ito kasi around 5,000, 4,000, dapat talaga at least matataas na ang charging rate na ino-offer nila. And dapat makasabay sila sa laki ng battery ng ino-offer nila. So again, ito po, pakalaki ng battery. Perfect na perfect to sa mga consumers na naghahanap ng makunat na battery. And natry ko naman na to si Poco C85. Nagda-download na rin ako ng mga games ko dito. And so far, when it comes sa standby niya, solid yung performance ng battery. Tapos, social media and all, matagal siyang malobat in fairness mga ka-J-Vlog. Again, sinishare ko yung base sa paggamit ko. Iba-iba po tayo ng paggamit ng smartphone. Pero sa ating game test, syempre, observe ko rin ito. And sa ating full review, share ko yung final thoughts ko about din sa battery ng Poco C85. And ang solid nung screen. Ang laki niya, 6.9 inches. Pero ito po yung bago ngayon sa Poco. And even the, ano ba yung binili ko? Poco M7. Ang laki ng display nila, 6.9 inches. Pero hindi po pahaba. Usually kasi ito, tulad ng mga smartphone na to, Transsion, pahaba sila, di ba? Yan, pahaba yung aspect ratio pag ganito, pag ganyan. Pero dito sa Poco C85, lapad siya. Which is ito dati yung mga aspect ratio ng smartphones na pag malaki yung screen nila, lumalapad sila, hindi humahaba. Nakakatuwa na binabalik ni Poco yung ganyang aspect ratio sa mga smartphones na which is mas better for me. Nakakamiss yung ganitong aspect ratio na kumbaga mas wider siya pag naglalaro kayo or nanonood, hindi siya too narrow, di ba? And when it comes sa pag-scroll nyo naman sa social media, more on contents din naman kayo makikita sa palapad na device. Sa narrow kasi, pag narrow yung smartphone nyo, mas marami kayong content kasi ang aspect ratio nyon or when it comes sa scrolling ng social media, pahaba, di ba? Pero dito, mas better tong aspect ratio na to pag manonood kayo or maglalaro. For me, mas better to. Ilang yun, mataas din ang nits of brightness ng Poco C85, ayan. For a budget smartphone, maliwanag din naman ito. And ang maganda balita, 120Hz screen refresh rate na po itong si Poco C85. When it comes sa operating system, naka Android 15 po ito with HyperOS 2. At syempre mga ka-J-Vlog, ang chipset. Pag-usapan natin yung chipset dahil marami na naman ako nakikita mga side comments when it comes sa chipset ng Poco C85. So ang chipset nito is a MediaTek Helio G81 Ultra with an octa-core CPU na mayroong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU is Mali G52 po ito. Okay, marami naman ako nakikita na pangit daw ang G81. Bakit daw G81 to? Sana mas tinasan. Nagigets ko naman yung point nyo na medyo nagsasawa na kayo sa G81, G81 Ultra. Yes, given yan. Pero again, sana tignan nyo rin kung magkano nyo nakuha yung device. Kung G81 Ultra nakuha nyo yan ng 7,000 pataas, talaga hindi po perfect yan. Mas better talaga ang G99 kasi yan ang ino-offer ng mga ibang brands, G99, G100, and G200. Nakuha nyo lang ng 4,000. G81 Ultra, okay po yan. At several times ko na rin na-try yung chipset na yan, then okay naman po ang gaming performance yan. Again, pag magrereklamo muna tayo sa chipset, tingnan nyo muna kung magkano nyo nakuha yung device. Napakamura lang po. And syempre, hindi lang naman ito ang nilalagay nila sa smartphone. Pag may mga brands, binabalance nila yung specs para mapagkasya nila yung cost kung magkano lang tong device na to, di ba? Ako nga na-appreciate ko na sobrang mura lang ng mga devices na to and nakakapag-provide sila ng mga gandang specs. Tulad nito, yung chipset niya, as long as hindi mabagal, tapos tinernuhan nila ng mataas na RAM. Na again, na sa ganitong presyohan, sa mga ibang brands, 4GB pa rin at least ang binibigay nila. Ito po, 6GB ng minimum at 120GB. Tapos magdadagdag na kayo ng 1,000 piso, 8GB 256 na yan sa below 6,000 pesos na presyo na sobrang nakakatuwa dito sa Poco C85. No worries when it comes sa chipset nito, based on my opinion, okay naman ng G81 Ultra, hindi po mabagal na chipset yan at hindi naman po lahat ng mga consumers ay naglalaro. Pag more on focus yung gaming centrics, talaga yung G81 Ultra, hindi niya mapoprovide or mamimit yung expectation mo as a gamer. Pag gamer ka, mas gugustuhin mo yung malalaking chipset, di ba, yung malalakas na chipset.
Pero magdagdag ka naman ng budget kung talagang ang ganyan ang ano mo, ganyan ang point of view mo sa isang smartphones na mabilis, sa sobrang bilis. Siyempre, habang gumaganda ang chipset, expect nyo na dumadagdag din dapat ang budget nyo, okay? So, ito po, more on focus na ito sa mga consumers na naghahanap ng smartphone na secondary smartphone, bibigay nila sa anak nila, gagamitin for school, nakakapaglaro rin naman tayo kahit papaano, casual gamers, kumbaga, ML, COD, pwede to. At Genshin, tatry naman natin ito sa ating game test, kaya stay tuned lang dito sa Poco C85. Kaya yun, for me overall, yes, napakasulit na itong smartphone na to. Kaya sa mga nagtatanong dyan, Lord, sulit ba siya? Wag na kayo magdalawang isip pa mga J-Vlog. I-add to cart nyo na to. Sobrang sulit, biruin mo. Mataas ng RAM, ang laki pa ng display, ang ganda pa ng camera, napakaganda ng design, magandang color options niya, kumbaga napakalaki ng battery capacity at fast charging pa. So again, kung gusto nyo makuha ng sobrang mura at bagsak presyo, View Products, itong View Products natin, i-click nyo na lang yan para ma-purchase nyo na itong Poco C85 po sa murang halaga lang. Ano pang hinihintay nyo? I-add to cart nyo na po ito, abangan nyo lang po yung full review and game test natin dito sa smartphone na to.